Hey, God's morning mga kapatid. Today is Monday, May 12, 2025. At bago tayo bumoto, tayo ay mag-devotion muna. At sa ating devotion for today ay tunghayan po natin yung Ephesians 2 verse 10. At pamagatan po natin itong prepared for purpose, no? The story of grace-driven, no, sa buhay nating ito. Sabi nga, lagi tayong nakapagtatanong sa ating buhay. Sa gitna ng hamon, mga pagsubok sa ating buhay, madalas nating maitanong, ano nga ba ang purpose ko? At ito ay, sa layuning ito, ay dalangin natin na ang mga maluklok na leader ng ating bayan ay makita nila yung purpose ng Lord sa buhay nila. At yan, tutunguyan din po natin bilang tayo mamamayan, mga nilikha ng ating Panginoon Diyos, ano nga ba yung purpose ng Diyos sa atin? At sa ating pagpapatuloy, tayo ay sasamahan muli ang aking partner para sa ating talakayang ito mula sa Ephesians 2:10 para basahin ang ating talata at tayo ay magpasimula sa ating panalangin. God's morning mga kapatid, sabi nga po sa mga taga-Epeso 2:10, sapagkat tayo nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Iyan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin noong una pa man. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Ama, maraming salamat po sa umagang ito na muli niyo ipinagkaloob sa amin. Maraming salamat po sa patuloy na paggabay at pagmamahal mo na ipinagkakaloob sa bawat isa, sa kalakasan na meron kami ngayon, sa kalakasan ng katawan na meron kami ngayon, Panginoon. Maraming salamat po. Ganon din po, Panginoon, pinapanalangin po namin ang mga taong may sakit na nakakarinig ng iyong mga salita. Kagalingan po ang aming hiling sa bawat isa sa kanila. Kiniklaim na po namin na magaling na po sila, pinagaling na po ninyo ang bawat isa sa kanila. Ganon din po, Panginoon, pinapanalangin namin at dinudulog namin sa iyo ang gaganaping eleksyon sa buong bansa, Panginoon. Nawa maging maayos, Panginoon, at yung layon mo ang masunod sa buhay namin, Panginoon, sa buhay ng bawat isang politiko. Nawa ang maluklok sa bawat bayan, Panginoon, ay nakakakilala sa iyo, Panginoon, at sumusunod sa iyo, sa iyong mga gustong ipagawa sa kanila sa buong bansa, Panginoon. Maraming salamat po sa paggabay mo sa bawat isa sa kanila. Kapayapaan po ang hiling namin sa ngayong eleksyon na ito, Panginoon. Maraming salamat po at sa kaligtasan po na ipagkakaloob mo sa amin upang maihatid namin ang aming mga anak sa Santa Rosa at sa Batangas City, Panginoon. Nawa patnubayan mo ang aming paglalakbay mamaya, Panginoon. Maraming salamat po. Ang panalangin pong ito ay aming inihahandog at itinataas sa inyong pangalan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, so sa ating talakayan din yon ay napakaganda po na ating tingnan yung layunin ito ng ating Panginoon Diyos sa atin. At upang maunawaan natin na ang pagkalikha sa atin ng Panginoon Diyos. At sabi nga, hindi lang tayo basta nilalang ng ating Panginoon Diyos. Dito po sa talatang ito ay nagpapakita na at pagbibigay sa atin ng katatagan upang sa anumang mga pagsubok na ating nararanasan, ay lagi nating isipin na tayo ay nilikha ng may specific na layunin, isang destiny na inukit mismo ng ating Panginoon Diyos. At sabi nga doon sa Jeremiah 1 verse 5, ano po? Bago ka pa pinaglihit e pinanganak, pinili na kita upang maging propeta para sa lahat ng bansa. Sabi doon, napakaganda po nung talatang yun. Sabi doon, before I formed you in the womb, I knew you. Ibig nasa sinapupunan pa lang tayo ng Panginoon Diyos. Meron na ditong nakita. Sa sinapupunan na ating ina, at
I stand corrected. No, medyo inaantok pa. At sabi nga, tayo ay nag-celebrate ng Mother's Day. At isa ito sa napakagandang tungay natin na nasa sinapupunan pa lang tayo ng ating ina. Ang Panginoon Diyos ay sabi nga, pinili na tayo. Meron ng purpose sa atin, no? Na nais ng Panginoon even up to now, na iayon natin ang purpose na ito, ang purpose ng Diyos sa buhay natin. At kaya nga tayo patuloy na nag-aaral ng salita ng Panginoon Diyos upang makita natin ang purpose ng Diyos sa ating buhay. Sabi nga yun, and before we are born, I consecrated you. Sabi doon, tayo ay para sa Panginoon Diyos. We are created ng ating Panginoon Diyos. Sabi nga, I have appointed you as a prophet to the nation. Kaya nga po dito, lahat ng ating pag-aaral ay nagpapatungkol sa kung paano tayo nilikha ng Panginoon Diyos na ayon sa ano pa man ang layunin ng ating Panginoon Diyos sa ating buhay. Kami po ngayon ay may kamag-anak na namayapa, si Tita Nene Mercado. Tita Nene Mercado, tiyahin po namin, asawa po ng aking uncle. At after election, maaaring papunta po kami doon by the grace of God. Pero dahil tayo ay naniniwala na ang Diyos ay may layunin, masakit mawala ng pamilya, masakit na tayo ay naiiwan, pero kung alam natin ang layunin ng Panginoon Diyos, alam natin, na mas mabuti ang layunin ng Panginoon Diyos. Ito ay nagbibigay ng iba yung malalim na pangunawa sa buhay natin, Sabi ang buhay natin ito ay sabi nga panandalian lamang dito sa mundo because we have a permanent resident in heaven, Sabi nandoon yung ating permanenteng bahay, At sabi nga kung tayo ay kumilala sa ating Panginoon Kristo. At sa pagtalakay natin sa talatang ito, ating tuklasin ang kahalagahan ng pagkilala sa ating divine purpose at kung paano natin ito maisasakatuparan para sa kaluwalhatian ng Diyos. Sabi nga, ang lahat ba ng ginagawa natin ay ayon, naaayon sa purpose ni Lord. Sabi, at yun yung isang konsepto na dapat natin laging pag-isipan, ayon ba ang layunin ito sa purpose ng Lord? Sabi nga, lahat ng ating iniisip, ginagawa, sinasabi, ay dapat nakalayon o nakaayon sa purpose ng Lord. Kasi kung hindi ito nakaayon, maaaring you waste your time. You waste your opportunity. You waste your, sabi nga, effort. At dito sa ating konseptong ito ng tayo ay ginawa for the purpose of God o we are prepared for the purpose of God. Dito po, sa paglalang ng ating Panginoon Diyos, sabi nga, we are created by God. Hindi tayo basta lang sumulpot, Sabi nga, hindi sa pamamagitan lang ng salita, Sabi nga, there was a light, magkaroon ng ibon, magkaroon ng lahat yan. It's all by the Word of God. Pero tayo, we have personal touch. We have masterpiece, na ginawa ng Panginoon Diyos. Sabi nga, may specific na purpose ang ating Panginoon Diyos sa paglikha sa atin. Kasi we are created to the image of God. Tayo ginawa ng Panginoon Diyos, hinawakan mismo ng Panginoon at kanyang hiningahan. Hindi ito aksidente. At bawat isa sa atin ay nakapaloob sa bagay nito. Para siyang, para ang Diyos natin, parang isang master artist na may detailed blueprint para sa bawat isa sa atin. Sabi nga kung ito ay nakikita natin yung mga, isa siguro sa mga painting na napakamahal, yung kay Mona Lisa, hindi ba? Na ito ay nagpapakita ng halaga, Imagine natin, higit pa tayo sa painting. At kung ang obra maestra na ito ay nagbibigay ng malaking halaga, mas malaki po ang halaga ng tao at buhay ng bawat tao sa kanyang paglikha sa atin. Isang obra maestra ang pagkagawa ng Diyos sa atin. Think of it like a masterpiece painting. Carefully planned and executed. Kaya nga doon sa detalye ng bawat paglikha, maging sa bahay man, kung yan ay ginawa na may plano, ginawa ng maayos, makikita natin yung resulta nito. Why? Because there's a plan. At ang ating Panginoon Diyos, siya mismo ang
gumawa ng blueprint na ito. At ang salitang nilalang, no, in the Greek word is poema, ay nangangahulugang obra maestra o likha ng isang magaling na artist. Pag sinabing maestro, talagang he is master, no? At doon sa Genesis 1:27, sige, tunguhan na natin, we are created to the image of God. Ganda po nito. Nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. Amen. So, nilalang ng Panginoon. There's no corruption. No? Kaya nga paglikha sa atin ng Panginoon Diyos, we are made to the image of God. Ang imahe ng Panginoon Diyos in His masculine and feminine. Makikita po dito yung pagiging masculine ng Panginoon Diyos o yung lakas ng Panginoon Diyos at the same time ang pagmamahal o yung pagiging feminine na atin ng isang likha, isang paglikha na nagbibigay sa atin na bagamat ang lakas ng Panginoon Diyos ay meron siyang puso na katulad ng isang ina na may pag-aaruga at pag-aalaga sa atin. Isang paglikha na nagbibigay sa atin ng imahe na nagpapakita ng pagmamahal. Isang imahe ng Diyos na nagpapatungkol sa atin. Isang imahe ng Panginoon Diyos na may buhay. Kaya nga kung minsan ginagawa natin, gumagawa rin tayo Gumagawa tayo ng kahoy, gumagawa tayo ng bato, na wala namang buhay. But when God created us, there's life. Tayo naman ginagawa natin, we created Him as a stone. We created Him as, sabihin natin, ay kahoy o mga plastic. And that is blasphemy. Kaya sabi ng Panginoon, do not make an idols. Kaya tinawag silang idols kasi you make them without life. An image that cannot represent God. Kasi when He created us, He created life. Isang buhay na mayroong sariling pagpapasya at kalayaang mag-isip at kalayaang kumilos din na halos katulad ng ating Panginoon Diyos. Kaya nga we cannot compare it to other, na sa likha lang ng tao na hindi naman kaya magbigay ng buhay. Only God can do that. Kaya in the Old Testament, nasa 10 utos ng Panginoon Diyos. Huwag po tayong gumawa ng idols. At hanggang sa ngayon, naging debatable pa rin. What is the concept? Anong purpose natin sa ating Panginoon Diyos? Our purpose is to worship Him, to praise Him, pasalamatan siya at sisuko natin ang ating buhay sa Kanya. Nilikha tayo sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo, created in Jesus Christ. At in our Trinity, the Abba Father, Lord Jesus Christ, and Holy Spirit are one for us. At ang ating paglikhang ito ay hindi lang basta-basta. Ito ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Siya ang instrumento ng Diyos sa paggawa sa atin. Sabi nga, ang kanyang essence, ang ating very being. Ito po ay konektado sa ating Panginoong Kristo. Sabi nga po niya doon sa John 1 verse 1 up to 3, di ba? 1. Nang pasimula ay naroon na ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay ang Diyos. 2. Sa pasimula ay kasama na siya ng Diyos. 3. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nilikha nang hindi sa pamamagitan niya ang nilikha. Amen. So, ang paglikha ng Panginoon Diyos sa atin ay napakalaga. Sabi nga, ang ating Panginoon Sus, mismo ang salita, ay kasama ng Diyos Ama. At dito sa paglikha nila, ang banal na Espiritu, lahat ng bagay, ay maging yaman yan, ay mula sa kalawakan hanggang sa ating buhay, ay ginawa sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo. Hindi siya basta kasangkapan, kundi ang Diyos mismo na aktibo sa paglikha. Ipinakita ron sa atin ang kaugnayan natin kay Kristo. Ang tanong, tayo ba ay nakaugnay sa ating Panginoon Kristo? Tayo ba ay kumikilos ng ayon sa layunin ng ating Panginoon Kristo?
sa ating eleksyon ngayon, sa ating mga politiko, sa ating mga maluluklok, sa ating mga boboto, sa ating mga pagboto, andyan ang image of God. O kasama na rin tayo doon sa mga binayaran at tumatanaw ng utang na loob na hanggang sa ngayon, hindi natin alam kung kailan natin ito babayaran. Tandaan natin, ang lahat ng ito ay utang natin sa ating Panginoon Diyos, hindi sa mga tao. Gamitin natin ang paglikhang ito o ang ating buhay na nakalayon sa ating Panginoon Diyos. Ang ating pagkatao, talento at layunin ay hindi random. Sabi nga sa atin ng Colossians 1:16-17. Sa pamamagitan niya ay nilikha na ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga espiritual na kapangyarihang naghahari, pamamahala at pamumuno, ang lahat ng nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Amen. Binigay sa atin ang dominion ng Panginoon. Kalayaan ang pumili. Ang kalayaan upang tayo ang siyang mamuno sa lahat ng ito. Kaya kung pamumunuan natin, ang pagboto natin, huwag nating ibenta. Huwag nating ipagkalulo ang karapatang ito na magamit natin. Hindi man manalo yung ating mapipili. At least, ginampanan natin ang isang tungkulin ipinagkaloob ng Panginoon. To have a dominion. Sa palagay natin, ayun ang tama. Tayo ay dinisenyo ng ating Panginoong Kristo. Dinisenyo para sa Kanya at para sa Kanyang plano. Ang Diyos ay may plano sa ating lahat. At si Kristo ang dahilan kung bakit tayo umiiral sa mundong ito. Sabi nga doon sa Hebrews 1 verse 2, Ngunit nitong mga huling araw, siya ay nagsalita sa atin sa pamamagitan ng Kanyang anak, sa pamamagitan ng anak na nilikha ng Diyos ng angsang sanlibutan. At siya ang piniling tagapagmana ng lahat sa bagay. Amen. At parehas na paglikha mula po sa Genesis, ang pagtubos ng ating Panginoong Hesus sa krus. Ito po'y ginawa ng ating Panginoong Hesus dahil sa ating mga kasalanan. Sabi nga, wag na natin dagdagan yung kasalanan na meron tayo ngayon, kundi isuko na natin ito sa Panginoon. Dahil ang ating Panginoong Kristo ang instrumento ng Diyos para likhain tayo at bawiin mula sa kasalanan. Kung ang ating Panginoong Hesus ang instrumento ng Diyos sa paglikha, tayo naman ang kanyang instrumento sa paglago ng kaharian ng ating Panginoon Diyos. Sabi nga sa atin ng Romans 6 verse 13, Huwag na ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ng alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay na at muling binuhay at ihandog ninyo sa Kanya ang inyong katawan bilang kasangkapan sa kabutihan. ngayon, ang lahat ng tao ay gagamitin na isang bahagi ng katawan. Ito ang gagamitin niya para tayo ay magkaroon. No? Sabi nga, matatatakan ito ng indelible, basta ink. Okay? No? Sabi nga, wag daw natin ipapasok sa ilong at baka magkaroon din ng marka ang ilong. No? At sabi nga, ito ay, let's point to God. When we vote, alam natin, Lord, ito yung binigay mo sa aking tao. Gamitin natin ang ating pagboto. Hindi dahil sa, Lord, binigyan niya ako ng 5,000, binigyan niya ako ng halaga na nagpapakita ng pagkaalipin mo sa pera. Sabi nga, ang daming ma-impluwensyang tao ngayon.
no, sa amin sa buhay, sa amin sa construction. Ang daming mga tao na nakikita mo ngayon dito na masasabi mong kawawa ang Pilipinas. Dahil kung may mga taong katulad nito, makikita naman yan sa proyekto na nakikita natin ngayon. Proyekto na ngayon ay sira-sira, ngayon ay hindi maganda dahil sa quality ng mga, sabi nga natin, buwitre, mga alligator. Mga kapatid, gamitin natin ang isang pagboto na naglalain sa ating Panginoon Diyos. Wala po kong i-endorse ang politika o sino mang politician. Ang ninanais lamang po natin, ang devotion natin ito, isang gunin natin sa ating Panginoon. Gamitin natin ang boto na may kalayaan sa pagpili natin. Ang buhay natin ay gamitin natin para sa kanyang layunin, para sa layunin ng Diyos. Gaya ng ginawa ni Apostol Pablo dun sa Acts 9 verse 15. No? Sabi nga po doon, Nagharap sila ng mga sinungaling na saksi laban kay Esteban. Sinabi nila, ang taong ito ay walang tigil ng pagsasalita laban sa banal na templo at sa kautusan ni Moises. no? Sabi nga po doon, nung ginawa doon ni Pablo, no? O ni Saulo by that time, no? Talagang minanipula, para lang mapatay si Stephen o si Esteban. At dahil doon, ito ay nagbigay at nagwasak ng buhay ng tao. Sabi nga, people perish because dahil sa gulo na ng mundong ito. Napapahamak tayo at nakikita natin ang mga kakulangan sa pamamahala, kakulangan sa disiplina dahil sa mga leader natin. Dahil na rin sa atin na tayo naglukluk sa kanila. Ngayon ang panahon. At hindi lang ngayon, sa bawat araw. Ilagak natin ang ating buhay na may pagtitiwala sa ating Panginoon Diyos. Iugnay natin ang ating buhay sa ating Panginoon Diyos kay Kristo. Upang sa lahat ng paraan na ito, sabi nga hindi yan mape-perfect dahil this is not our permanent residence. We are residents of heaven, sabi sa atin ng Timothy. At ang buhay natin ito ay, sabi nga, dapat na magamit natin habang tayo ay nandito. Iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. To live a life of good works. Sabi nga, paano nga ba ito? Hindi ito pabigat, kundi isang natural na bunga ng ating relationship sa ating Panginoon Kristo. Sabi nga, ang good works dito ay hindi works-based salvation. Ibig sabihin po nito, minsan, di ba, kaya natin ginagawa ang mga bagay na tayo mabuti para tayo maligtas. Hindi po ganon. Ito ay isang expression ng pasasalamat sa pag-ibig ng Diyos. Bakit? Nagiging natural ito na lumalabas mula sa isang puso na pinuno ng ating Panginoon Diyos. Ibig sabihin, tayo ay naging mabuti dahil sa alam natin na niligtas na tayo ng Panginoong Kristo, ng ating Panginoon Diyos. Think of a tree bearing fruit. The fruit is a natural result of a healthy tree. Sabi nga, kung ang pagpitas natin sa bunga, di ba? Ang sarap ng pipitasin natin, hinog sa puno, Makikita natin kung gaano kasarap, gaano katamis ang bunga na yan. Hindi hininog sa pilit, sa kalburo, Yan makikita po natin ang layunin ng pinili ng Diyos para sa ating nung una pa man. O sabihin natin, this was the God's plan for us from the beginning. Sabi nga, ang purpose natin ay hindi biglaan. It's been God's plan all along. Bago pa man tayo isilang, alam na ng ating Panginoon Diyos kung ano ang mga bagay na gusto niya. Sabi nga, gusto niya tayong gawin
o parang sabihin natin, ano yung purpose ng Lord sa lahat ng ating gawain. Hindi lamang para sa atin, hindi lamang para sa Diyos, kundi para sa ibang tao. Ito ay hindi isang pressure, kundi isang privilege sa atin. Na makita natin yung purpose natin, magampanan natin yung purpose natin. Ito po ang grace-driven works. Ang mahalaga dito, yung sinabi nga natin, yung grace-driven. Hindi natin ito kaya sa sariling lakas. No? Sabi nga yung grace na yan, ay sabing undeserved, unearned, unmerited favor. Sabihin, ginagawa natin ito ng walang kapalit. Dahil ang Diyos ang siyang pattern natin dito. Ginawa niya yon upang tayo iligtas. Hindi natin kayang bayaran. Kahit yung salitang salamat, hindi sapat para bayaran ang ginawa ng Diyos sa ating buhay. At ang paggawa ng mabuti ay bunga ng grasya ng Diyos na ibinigay sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ito ay isang response sa kanyang pag-ibig sa atin. Kaya nga nagagawa natin ng mabuti ay dahil sa mabuti ang Diyos. Dahil tinanggap natin siya. Dahil siya ang nag-aahari. Dahil siyang sinusunod natin. He drive our life. He drive our thoughts. Siya nagmamaneho ng ating buhay, ng ating isipan, and even He drives kung ano yung ating ginagawa at kung ano yung ating sinasabi. Hindi tayo ang kumikilos para sa Diyos. O hindi tayo nagtatrabaho para sa Diyos para makuha ang kanyang pag-ibig. Nagtatrabaho tayo dahil sa kanyang pag-ibig sa atin. Ang resulta ng ating ginagawa ay dahil sa pagmamahal ng Diyos. Hindi para makuha natin ang pagmamahal ng Diyos. Dahil ang pagmamahal ng Diyos, nasa atin na. Dahil ang biyaya ng Diyos, nasa atin na. We just need to act according doon sa ating natanggap sa Kanya. According doon sa ating naunawaan. Minsan hindi natin maunawaan ang pagkilos ng Diyos kasi nakapokus tayo doon sa kakulangan natin. Hindi sa kung ano ang meron tayo. You cannot give what you don't have. Kaya natin hinahanap ang mga bagay because we longing for something na hindi pa naman para sa atin. At doon tayo nagkukulang. At dito sa Ephesians 2 verse 10 ay nagpapaalala sa atin na tayo mga mananampalataya ng ating Panginoong Hesus. Tayo mga born again Christian. Na ito'y nagpapaalala na ang buhay natin na hindi nakaayon sa ating Panginoon Diyos ay walang kahulugan, walang kabuluhan. Tandaan po natin, mayroon tayong purpose. Ang purpose na pinili ng Diyos mismo bago pa man tayo isinilang. At sa ating katatayuan yan ngayon, sa oras na ito, tayo ay patuloy na pinapakita ng Panginoon, hinuhubog ng Panginoon Diyos upang makita natin ang purpose niya. At ang pagtanggap natin sa ating Panginoong Jesucristo bilang Panginoon tagapagligtas ay siyang nagbubukas ng pinto para para dito sa ating buhay. At ang buhay na ito ay isang buhay na puno ng layunin, isang buhay na nagdudulot ng kabutihan sa mundong ito. At ang good works na ito ay ang ating paraan na maipakita ang ating pasasalamat at pag-ibig natin sa ating Panginoon Diyos. Mga kapatid, sa aking pansamantalang pagtatapos o sa ating pansamantalang pagtatapos na ito, ang talatang ito ay nag-i-emphasize na tayo ay nilikha para sa isang specific na purpose ng Diyos. At ang purpose na ito ay upang mabuhay tayo ng isang buhay na nagpapakita ng pag-ibig at grasya ng Diyos. Sabi nga, ito ay sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Sabi nga, ang paggawa natin ng mabuti ay resulta ng kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Ito ay hindi isang burden, kundi isang privilege at isang natural na bunga ng ating relationship sa ating Panginoon Diyos. Purihin natin Panginoon Diyos at sa ito ay nais ko namang ibigay ang pagkakataong ito para sa aking partner, no? Ang aking partner in Christ, no? Ang aking
may bahay. At eto na po siya. God's morning mga kapatid. Maraming salamat sa Panginoon sa kanyang mga salita na ating narinig. Gaya po ng narinig natin, tayo ay nilikha ng Panginoon sa kanyang wangis. Napaka-blessed po natin at tayo nilikha sa image niya. Tayo ay kinuha sa ang ating anyo sa pamamagitan niya. Hindi po tayo nilikha na kagaya ng iba, yung iba naging aso, yung iba naging tayo po ay Damo. tao. At yung iba naging puno, Naging marami pong tangkay. nilikha ang Panginoon, pero napaka-blessed po natin at tayo po ay naging tao, nakawangis niya. Tayo po ay naging isang instrumento ng ating Panginoon upang pangalagaan ang ating nasa paligid, ang ating mga kung ano yung nilikha niya from day 1 to day 5. Nilikha po ng Panginoon yon upang pangalagaan natin. Hindi tayo kagaya ng ibang nilikha niya na tayo ang aalagaan. Tayo ang mag-aalaga sa kanila. So ganun din po tayo dapat sa ating kapwa. Alagaan natin ang ating kapwa, i-share natin sa kanila yung kung ano binigay sa atin ng ating Panginoon. Kagaya nitong mga salitang to, binigay sa atin ng Panginoon upang malinawan tayo, mabigyan tayo ng guide, upang sa ating pagboto ay maging maayos, upang sa ating pagpili ng ating iluluklok sa ating bayan ay mabigyan tayo ng guide upang pumili tayo ng tama. Pumili tayo ng naayon sa ating gusto, hindi sa naayon sa magkano ang ating natanggap. So, yun po, kasi kung yung isang tao po ay maluluklok tapos sa kapangyarihan niya, sa pera niya, at wala naman ang Panginoon, kawawa naman po tayong mga tao. Kawawa po tayong nasasakupan ng bayan iyon. So, dapat po sa atin pa lang, sa ating pagpili, dapat yun ay naaayon sa ating Panginoon, yung nakakakilala, kinikilala niya ang Panginoon sa kanyang buhay. Nang sa ganon, tayo din ay mapangasiwaan niya ng maayos, nang hindi pera lang ang kanyang kailangan. So, yun po, maraming salamat po sa bawat isa. Tayo po ay maging mapanuri, tayo ay maging matalino sa ating pagboto. Sapagkat binigyan po tayo ng ating Panginoon ng free will kung paano at paano natin sila pipiliin. So maraming salamat po. Mag-iingat po tayong lahat. God bless po. Amen. So maging instrumento tayo ng ating Panginoon Diyos. Hindi lang sa araw na ito, kundi sa bawat araw. At ngayon naman, nais kong acknowledge ang ating mga partner online. Nakaboto na ba ang lahat? Alam ko hindi pa dahil maaga pa. It's not a question, sorry. Ngayon po ay ating pasalamatan din at acknowledge natin ating mga nakasama ngayong araw na ito. Pinangunahan tayo ni Ate Cindy Mercado at yan sa Pampanga. Ganon din ang ating kapulisan dyan sa parang sa Alaminos yata si Sir Dennis Pandinyo, no? Sir, good morning at sa lahat ng ating mga kapulisan dyan. Alam kong busy ang lahat dyan. Ingat po tayo lalo na sa eleksyon natin, no? At ganun din siyempre kasama natin ang aking magandang nanay. Happy Mother's Day nga pala ulit. Belated Happy Mother's Day, no, sa ating mga kananayan dito ngayon, no? At yan, kasama rin natin si ang aking nanay, Corazon Mercado. Kasama rin namin, nandito po siya sa bahay. At boboto kami mamaya. Yan. At siyempre si Ate Carmeline Tanyo, kasama rin natin dito sa San Pablo City. Yan. At si Kuya George Pios dyan sa Bacolod. At ang kanyang buong pamilya. Siyempre kasama rin natin ang Kuya Chris Artillaga. Yan, dyan sa Bulaking, Chaong. At syempre kasama natin ang aking inaanak, pamangkin, no? Si Engineer Job Padilla. Yan. Sabado. Yan. Aking pamangkin at inaanak. Yan. Okay. So,
Kasama rin natin siyempre ang aking pinsan. Happy Mother's Day, Ate Didit Brigule, dyan sa Cebu, no? Cebu City, no? At that's all mga kapatid sa ating mga kasama ngayon. At again, sa ating tinalakay na ito, sabi nga, we are prepared for purpose, no? Tayo ay hindi basta ginawa, we are prepared. Hinihanda tayo ng Panginoon Diyos sa kanyang layunin. At sabi nga, this is the story of grace-driven works sa ating buhay. Tayo ay hindi nilikhang basta-basta, kundi nilikha ng Panginoon Diyos for the very purpose na makita natin ang pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Dahil yung mga kapatid, sa ating pagtatapos, nais nating tapusin ang bahaging ito sa ating pasasalamat, pagpupuri, at pananalangin sa ating Panginoon Diyos. Tayo po ay manalangin. O aming Diyos na makapangyarihan, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito for giving us, O Lord, ng revelation and wisdom, O Lord, sa Ephesians 2 verse 10 na aming pinag-aralan. Again, O God, we are salamat, Panginoon, that you prepared us, O Lord, for the purpose na ito. Ang aming pong layunin at aming dalangin, Panginoon, ay may ayon ang purpose na ito ayon sa iyong kalooban. Hayaan mo na aming puso, Panginoon, ay magtalaga, Panginoon, ng pag-surrender, Panginoon, ayon sa iyong kagustuhan. Na inais po namin, Panginoon, na patuloy niyo kaming hubugin sa aming pananalita, aming pag-iisip, ganun din sa gawa, Panginoon, upang maiugnay namin ang layunin na inihanda mo sa aming buhay. Again, O God, patuloy po kami nagpapasalamat sa lahat ng ito, sa lahat ng aming gagawin, Panginoon, sa lahat ng aming pupuntahan. Salamat sa iyong pag-iingat, sa iyong provisyon, at sa iyong patuloy, Panginoon, na pagkakaloob ng kalakasan. At sa aming buhay na ito ngayon, Panginoon, dinadalangin din po namin ang aking mga pamilya, Panginoon, na nagdadalamhati para sa pagkawala ni Tita Nene Mercado, Panginoon, na Panginoon ay nandyan sa Lumban, Laguna. Lord, ang dalangin po namin ay patuloy niyo pong i-comfort ang kalungkutan ng bawat isa at patuloy niyo po, Panginoong, ingatan. Salamat, Panginoon, sa buhay na ipinagkaloob niyo at sa aming tita na ito na nagbigay at naging bahagi ng aming buhay. Salamat for her life, O Lord, at sa iyong pagpapakita ng iyong pagmamahal sa pamamagitan niya. Again, God, we thank you and we praise you, at sa lahat ng ito, ikaw pong aming pinasasalamatan at pinupuri. Salamat po sa iyong pagpapahayag sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. In this our pray, in the name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ is died. Christ is risen. Christ is risen. Christ will come again. Christ will come again. And together, together we are for Christ. Again, God's morning, everyone.